Yes, once again, palakpakan natin Mr. AK Alejado! Magaling ba si AK? Yes! Magaling? Yes! Siyempre ako nagturo dun eh. Siyempre, mas magaling. Siyempre nagturo. Hindi. Kamusta? Whenever I see boys and girls. So, Pasko na, di ba? Ganyan sa Pilipinas, pagpasok ng Vermans, Pasko na. Masarap ba sa feeling pag Pasko? Masaya ba tayong mga Pilipino pag Pasko? Kaya nga lang, most of us, masaya lang, pero laging walang pera. Yun po yung pinakamahirap na part. Pero syempre, hindi natin maaalis yung realidad na masaya talaga kapag Pasko. Alam nyo po, ganito po yan. Ang mga normal na tao, masaya sila pag Pasko kasi whenever we see Christmas lights, Christmas bazaar, food park, ano pa, mga bagong gamit, na-excite tayo, di ba? Ganun tayo, nasa kultura na natin yan, especially mga Pilipino. Kaya nga lang, may isa pang masaya tuwing magpapasko. Alam nyo kung sino sila? Sila yung mga negosyante. Kasi kapag ka magpapasko, alam na mga negosyante, nakikita sila ng malaki dahil ang mga Pilipino gusto palagi bumibili. That is the exact reality. Ngayon, ito po yung isa pang masakit na realidad. Tayong mga normal na tao, masaya din tayo tuwing magpapasko. Pero sila, 2 beses silang masaya. Bakit? Magpapasko kasi at may pera sila. That's the reality. Ngayon, ang katotohanan niyan na kailangan nating maintindihan lahat. Pasensya na, hindi ako mahilig mag-share. Pero before I leave, I'd like to leave a mark. I'd like to leave a lesson sa mga utak ninyo. Especially, can I see the hands of the first-timers? Sige po. Sige po, lahat po ng mga first-timers. Kasi lahat ng first-timer na nakakita sa aking nagpe-present, umasenso sa buhay. Yes. So, pero siyempre, ayaw natin sasayangin natin yung pagkakataon na nakita nyo ko, nakita ko po kayo, naging first-timer kayo. Kaya I'd like to share you something na makabuluhan at may matututunan po kayo. Hindi na ako kailangan magsalita pa ng kung ano po yung nakuha ko, kung ano yung na-create ko. Kasi lahat po ng tatayo sa harapan nito at sa stage na to, may naging resulta po talaga. Tulad po nila AK, former McDo crew, si Grace Pamesa, dating supermarket cashier, si Jaika, dating estudyante from province, na ngayon full-timer na sa ginagawa nating negosyo, and that's because of our system from the Project High Community. Ganun kaganda. So sabi ko nga po, hindi na po yung tsamba. Pag ginawa mo ng 1 beses, tsamba. Pag ginawa mo ng 2 beses, swerte. Pero yung 6 na beses, 9 na beses kang nakapag-create ng 9-car achievers, it's not tsamba. It's what you call system. Kaya huwag niyo na pong tanungin kung may resulta talaga dahil meron. Pero ang dapat ninyong tinatanong mga kapatid, paano ba talaga nagkakaresulta sa buhay? Paano ba talaga umaasenso sa buhay? Talaga bang ang dahilan kung bakit may mayaman, may mahirap kasi yung iba nakapag-aral at hindi nakapag-aral? Na kaya ba talaga may mayaman at mahirap kasi yung iba pinanganak na mayaman at yung iba pinanganak na mahirap? Yun yung kailangan nating maintindihan. Ngayon, ako po ang magpapatunay sa inyo na hindi po dahil sa may nakapag-aral at hindi dahil sa may pinanganak na mahirap or mayaman kung ba't may mayaman at mahirap. Ang katotohanan po sa mundong ginagalawan natin, bakit may mahirap at mayaman kasi iba-iba yung way of thinking natin. Parang ganito na lang po, total Pasko naman yung pinag-uusapan natin. Every time na lang na magkakaroon ng Pasko, ng holiday, anong meron usually? Bonus. Tama? Ngayon, for the longest time that you've been working, sa lahat ng empleyado na nandito, kayo ang kinakausap ko. For the longest time that you've been working, kailan mo naisipan na yung bonus mo ipang negosyo mo? See? Kaya huwag ka pong magtaka kung bakit until now, negative po yung takbo ng buhay mo. Huwag ka pong magtaka kung bakit until now, hindi ka umaasenso. Kasi hindi po totoong dahilan na kung bakit wala kang pera kasi pinanganak kang mahirap. Hindi po, hindi ka lang utak negosyante. Excited kang bumili ng bagong damit pero pag inaalo ka ng pagkakakitaan, ayaw mo. Excited kang bumili ng bagong cellphone pero kapag mag-i-invest ka para sa negosyo, wala kang pera. Mas gusto mong naghahanda sa mga handaan kaysa ipang negosyo yung pera mo. That's why, until now, hindi kayo mayaman. Ayaw mong mangutang, ayaw mong gumawa ng paraan para sa pangnegosyo, pero paghandaan, celebration, emergency, kaya mo lahat gumawa ng paraan.
No wonder kung bakit wala kang pera. Kaya huwag niyo pong sisisihin yung nanay mo kasi mahirap kayo. Huwag mong sisisihin yung presidente ng Pilipinas dahil ilang presidente na, mahirap ka pa din. That is the isang reality. Yun po yung katotohanan. Tuwing magpapasko, tuwing mag-New Year, kailangan naghahanda ka ng bongga kahit wala kang pera. Sinong nagsabing hindi ka makakapag-celebrate ng Pasko pag wala kang bonggang handa? Sinong nakapagsabi na kapag wala kang handa kapag New Year's Eve, maghihirap ka? Wala! Pero naging mindset natin na kapag bagong taon, kahit wala ka ng pera, lahat yan ipanghahanda mo pa. Ipangbibili mo pa ng bagong damit, ng bagong gamit kasi Pasko naman. Next year na lang uli babawi. Kaya lagi mong sinasalubong yung New Year ng bokya ka. Tapos lagi ka nagsasabi na, next year! O ngayon na, Pasko na naman, walang niya ka, Diba? Magiging successful na ako! Yayaman na ako! O putang ina, Pasko na ulit. Oh, di ba? Tama o tinamaan ka? Tama ka ng tama, hindi yan tama, tinatamaan ka lang. That's the exact reality. Yun yung katotohanan. Wala ka ng pera, bumibili ka pa ng prutas panglagay sa table nyo eh. Diba? Kailangan 13 kasi swerte. Pag na ilang taon mo na ginagawa, minamalas ka pa din. Alam mo kung sinong swerte? Yung may-ari ng putasan dahil taon-taon na lang binibilan mo. Hindi swerte yung bumibili, ang swerte yung nakakapagbenta. Diba? Yung mga Chinese nagbibenta ng paputok, pampatanggal daw ng mga malas. Hanggang ngayon, malas-malas ka pa din. Halos naputokan ka na ng paulit-ulit. Pwede ka nga bumalik sa kanila, walang niya ka. Naputokan na ako, malas pa din ako. That is the reality. Lagi ka sinasabihan, magtiklop ng 1,000, ilagay sa bigas. Maglagay ng bilog-bilog dun sa bigas. Diba? Isabit yung ubas dun sa pinto. Puta, kahit ikwintas mo yan eh. Subukan mo naman, ikwintas mo. Sige, dito 1 taon, no? Maniwala ka sa akin, malas ka pa din. Ang hilig mong maniwala sa kasabihan pero hindi ka naniniwala sa magbabago ka. Diba? Ang hilig mong maniwala sa this year, Lord, this year, Lord. Pero ang tanong, this year, may ginawa ka bang pagbabago? Nag-invest ka ba? Nagpadami ka ba ng pera? Nagnegosyo ka ba? Eh bakit ka nag-i-expect ng pagbabago eh wala ka namang binabago? Hindi ka katotohanan. Ang pag-asenso ng buhay, hindi yan sa dami ng pera. Dahil araw-araw ng buhay natin at lahat tayo dito, huwag nating ipagkaila at huwag nating i-deny lahat tayo nakahawak ng pera. Pero hindi mo naisipang palaguin yung pera mo. No wonder kung bakit until now, average yung buhay mo. Ngayon, you better listen to this. I'd like to explain something na mas maiintindihan mo bakit may mayaman at mahirap. Para kumita ka ng pera sa mundo na to, 4 na paraan lang. First-timers, empleyado, estudyante, nagbabalak mag-empleyado, tambay. Lahat kayo makinig kasi para sa inyo to. At kayong mga nanonood, ilan na lang sa live natin? 300 nakita ko kanina eh. 300 na tambay? Hindi, joke lang. Okay, para lang at least may idea ka, it's either maging empleyado ka, maging self-employed ka, maging negosyante ka, or maging investor ka. This is what you call the 4 quadrants of earning. Okay, cash flow quadrant kung tawagin natin. The left side of the quadrant is what we call the active income. The right side of the quadrant is what we call the passive income. Bakit po tinawag na active income, Sir Jolo, yung left side? Kasi empleyado, they need to act for them to earn. Empleyado, magaling, matalino, walang trabaho, may kita, wala. Active income. Okay? Self-employed, mga professional, pero walang kliyente, may kita, wala. Active income. Okay?
On the right side of the quadrant, this is what we call the business and investment. Yung pinaliwanag sa inyo ni Mr. A.K. Alejado, tawag doon negosyo. Mag-i-invest ka ng pera mo, and through the use of our system, you can leverage yourself. Sir Jolo, ano yung leverage? Mapaparami mo yung sarili mo gamit yung ibang tao. Kasi if you are an employee, you have 100% of a one person. Pag nawala yung isang tao, wala na din yung 100%. May kita wala? Wala. With business, katulad ng ipinaliwanag namin sa inyo dito, you have 1% of 100 person. Baliktad. Ibig sabihin, pag nabawasan ito ng 10, magiging 90, may 90% ka pa din? May kita ka pa? That is why yung mga negosyante, kumikita sila kahit wala silang ginagawa. So yun po yung itinuturo namin sa inyo. And later on, kapag yumaman na tayong lahat, pwede tayong lahat maging investor. Ngayon, mas marami po yung mahihirap na tao, mas marami yung mga average na tao kasi yung iba sa kanila hindi nakakatawid from left side going to the right side. Hindi dahil sa wala silang pera, kundi dahil sa hindi nila naisip or hindi sila naturuan kung paano makatawid papunta sa kabilang side. That is the exact reality. Kaya kung mapapansin mo, sabi nga natin, if you are working as an ordinary employee, it's just like running in the rat race. Alam niyo yung rat race? Alam niyo yung kulungan ng daga? Yung tinatakbuhan ng daga? Tawag doon rat race. Sabi nila, kapag normal kang empleyado, it's just like running in the rat race. Minsan nga lang, pag empleyado ka, nahati sa 2 kinsenas tsaka katapusan. Tama mali? So isipin mo, kung empleyado ka right now, nahati lang sa 2. Minsan kinsenas, minsan katapusan. At kung mapapansin mo, ganun din yung nangyayari sa'yo, umiikot ka ng umiikot pero walang nangyayari. Totoo ba yun? O tingnan nga natin, kinsenas katapusan, may nagbago? Kayong mga non-members at first-timers, kayo yung sumagot. O sipagan pa natin, kinsenas katapusan, may nagbago? O pinakamasipag na, kinsenas katapusan, may nagbago? Meron yung edad mo. Kaya nga, di ba right now, matanda ka na? Sabi din siguro ng iba, kung bala yan, nakamamatay yung salita mo. Di ba? That is the exact reality. Huwag mong sabihin walang nagbago dahil umidad ka na eh. Wala lang nagbago dahil wala kang binago. Bars. Sabi nga nila, nothing changes if nothing changes. Walang pagbabago kung wala tayong babaguhin. Walang pagbabago kung wala tayong gagawing bago. Yun po yung lagi nating tatandaan. Kaya sa lahat ng mga nandito, you still have the last 4 months of this year. You have to decide today. Kailangan mo mag-decide ngayong araw. And alam niyo po ba, sa Project High Community, we have a special offer sa lahat ng non-members na nandito. Excited ka ba? Our offer for this day sa lahat ng non-members natin before December 25, 2023, meron po kaming programa na nakalaan para sa inyo. Tatanungin nyo lang po yung mga taong nag-invite sa inyo. Sir Jolo, ano yung programa ninyo? Tuturuan namin kayong kumita ng 100,000 before December 25. Sa lahat ng non-members and first-timers na nandito, sino yung gusto ng 100,000 bago mag-December 25? O diba? Kasi lahat tayo ay mukhang putang negosyante. Napakawalang yanin nyo. Mukhang pera. Hanip kayo sumagot. Mga wala ding pigil yung mga bibig nyo, no? Mukhang pera ang puta. Mga siraulo. Diba naka-live pa tayo? Sabihin ng mga nanonood, puta ng mga tao, yung mga mukhang pera pala. Mukhang negosyante, utak negosyante. Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo kaganina, masayang magpasko. Lalo na pag nasa Pilipinas ka, alam na alam natin yan at gustong-gustong maranasan ng mga OFW yan, pero hindi nila maranasan kasi wala sila dito.
Ngayon tayong mga nandito, kailangan dalawa yung saya. Starting today, ilagay mo sa utak mo yung sinabi ko. Kailangan ngayong Pasko, 2 beses ka magiging masaya. Bakit? Kasi una, dahil magpapasko. Pangalawa, dahil may 100,000 ka. Okay ba yun? Okay ba yung ganong Pasko? Kaya it's about time, guys, you change your mindset. Mindset is everything. Huwag natin i-drama na mahirap tayo, hindi tayo nakapag-aral, galing tayo sa mahirap na pamilya. It does not matter. Dahil kung totoo na ang pagyaman dahil galing sa mayamang family, explain mo sa akin yung galing sa mahihirap na yumaman. Kung ang pagyaman galing sa mataas na pinag-aralan, explain mo sa akin yung mga hindi nakapag-aral pero yumaman. Guys, huwag nating hanapan ng dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso. Ang kailangan nating gawin, gumawa tayo ng pagbabago para sa bagong resulta na nag-aantay sa atin. Ang 4 na buwan ay napakahabang oras para magkaroon ng bagong resulta. Believe me, may nangyayari sa isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan. Yung 4 na buwan pa kaya. But you need to decide today. You need to decide right now. Sa lahat ng mga members natin, sa mga business partners na nandito, if you don't have the VIP account as of the moment, you have to decide to grab the opportunity para hindi masayang yung pagkakataon po ninyo na mas kumita ng malaki before the end of this year. So our community, the Project High community, has something to offer to each and every one of us. Hindi po ako isa, hindi lang si AK, si Grace, si Jaika ang natulungan ng Project High community. There's a lot of people na natulungan ng community na to na umasenso. Sir, lahat ba ng sumama sa inyo ay yumaman? Hindi. Kasi hindi naman lahat ng tao willing gawin yung kailangan nilang gawin para yumaman sila. Dahil katotohanan, kaya mas marami ang mahirap, gusto nilang yumaman nang wala silang ginagawa. Kaya kung meron po kayong kakilala na gustong yumaman na walang ginagawa, pakisabi, ang kapal naman nila. Dahil wala pong ganun. There's no such thing as easy money. Walang easy money. Diba? Lahat po ng pinagkakakitaan natin or pagpapayaman natin, kailangan may effort tayo. Ito pa po ang point. Gusto mong yumaman, tas wala kang ginagawa. Parang mo na din sinabing gustong manalo sa loto nang hindi ka tumataya. Diba yan yung realidad eh? Kaya po sa lahat po na nandito, this is not by accident. This is by appointment. The reason why kung bakit mo ako napakinggan right now, the reason why kung bakit ka naka-attend right now is kailangan mo mapakinggan ito. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng taong kakilala mo. Para ma-share mo sa kanila yung opportunity na bitbit natin. Yun po yung kailangan nating lagi nating tinatandaan na hindi natin nakikita yung isang bagay para lang sa atin. Nakikita natin yan para i-share natin sa napakaraming tao. Nandito po kami, nandito po ako, nandito po yung whole team ng organization ng Project High Community. Then we will be the one to guide you, to support you, to help you na gawin ng tama yung negosyo para bago mag-December 25, meron kang? Ilagay mo yan sa utak mo right now. Sa lahat ng mga first-timers and non-members na nandito, this is what I want you to do after this event. Puntahan mo, kausapin mo, pag-usapan ninyo, at alamin mo sa kanya kung ano yung sinasabi ko na pwede silang kumita ng 100,000 before 2025. Believe me, masarap mag-celebrate ng Pasko, masarap mag-celebrate ng New Year, lalo na pag may pera ka. Ganun siya kasimple, kaya huwag mong patagalin. If you can decide today until tomorrow to become part of this community, we are more than willing to help all of you. Lahat kayo kaya naming i-guide. Dahil this is not the first time na gagawin namin to. We've been running the system, we've been running the community of Project High for the longest time. Napakarami na pong natulungan. Napakaraming Car Achievers, Millionaires Club members. Hindi na po tsamba yung tawag doon, sistema. At ikaw po, wala kang gagawin kundi sumabay ka lang. Kaya sa lahat na nandito, sa lahat ng mga first-timers, you are very welcome to join our growing community. Pagtulong-tulungan po natin ang pag-angat at pag-asenso na to at tapusin natin ang 2023 na may pagbabago ang buhay. Maraming salamat po!